Okay, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily morning devotion. August 6 po tayo ngayon, day 218. Ang ating pong passage ay nasa Colossians chapter 3, verses 1 to 17. At pag-usapan po natin dito sa Colossians chapter 3, yung sulat, epistles ni Paul dun sa church sa Colossae. Ano ang meron doon at bakit natin ito pag-uusapan ngayong umaga? So, noong isinulat ni Apostle Paul itong letter na ito, ang iglesia po sa Colosas ay hindi natitipon sa mga malalaking mga katedral. Tulad po ng nakikita natin ngayon, sila ay magkakasama sa mga bahay-sambahan o house churches. At sa lugar na po iyon ay sama-sama silang nagtitipon ang mga mayayaman, mga mahirap, mga Hudyo at mga Gentile, mga alipin at amo. Ito po ay mababasa natin sa verse 11. At dahil dun sa pagkakaiba na iyon, madaling magkaroon ng tension, no? O hidwaan. Kaya tinuturo ni Pablo ang kanilang bagong buhay ay kay Kristo, na dapat ay makita kung paano pakituruhan ang bawat isa. So ayun po yung pinaka-tema nitong chapter 3. Na ang buhay Kristiyano po ay hindi isang solo performance, para itong isang orchestra symphony ng pag-ibig at pagkakaisa sa katawan po ni Kristo. Kaya nga po ang ating title sa umagang ito, sa ating devotion, Living for each other together. Okay? Living for each other together. Bakit po? Kung babasahin po natin itong ating passage sa Colossians chapter 3, 1 to 17, makikita natin dito may paulit-ulit, no, na binanggit yung salitang each other 5 times. Ano po ba ibig sabihin ng each other sa original Greek term nito? Ang ibig sabihin ay mutuality o reciprocity, no, pakikipagkapwa po sa loob ng iglesia. Sabi sa verse 9, kung inyo pong mababasa, sabi ron, don't lie to each other, huwag magsinungaling sa isa't isa. Sa verse 13, don't be angry with each other, magpasensyahan kayo sa isa't isa. But forgive each other, magpatawaran kayo. Sa verse 14, sabi po roon, the most important part of your new life is to love each other. Ang pinakamahalagang bahagi ng inyong buhay, ng inyong bagong buhay, ay ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. At sa verse 16, use all wisdom to teach and counsel each other. Gamitin ang lahat ng karunungan upang turuan at payuhan ang isa't isa. So pinapakita rito sa ating mga binanggit na mga verses, yung biyaya ng Diyos ay hindi nagtatapos sa atin, no? Ito po ay dumadaan sa atin patungo sa ibang tao sa loob ng iglesia. Katulad po ito ng sulat ni Paul dito nga po sa iglesia sa dako ng Colosas. At hindi lang yung each other yung makikita natin na binanggit po ng paulit-ulit, yung salitang together. Together po ay galing sa Greek word na ligament, no? O band or tie. Yung pwede natin sabihin yung nagkakabit o nagtatali sa dalawang bagay. Sabi sa verse 14, together with these things, kasabay sa mga bagay na ito, love is what holds everything together in perfect unity. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa lahat ng bagay sa ganap ng pagkakaisa. And verse 15, you were chosen to be together in one body. Pinili kayong magsama sa isang katawan.
So, hindi lang po talaga tayo magkakatabi sa loob ng church, no? Tayo po ay magkakarugtong. Kung wala ang pag-ibig, mawawasak ang ugnayan sa katawan ni Kristo. Kung titignan po natin yung connection between the church in Colossae at dito nga po sa nangyayari ngayon sa mga modern time church, sa iglesia sa Colosas, maliit ang kanilang community, madalas magkakarap sila sa isang maliit na lugar o bahay kasi nga po house church. Ngayon, sa modern times, malaki-laki ang mga churches, mga assemblies, madaling pumasok at lumabas ng anonymous, yung tinatawag nating Zimbabwe, no? Papasok at uuwi. Back then, yung tension nila, yung hidwa nila ay dulot ng social class. Alipin versus Malaya, Hudyo, at mga Hintil. Now, ang tension naman sa mga churches ngayon ay madalas dulot ng mga political leanings, no? Nadadala yung mga disgusto sa mga politika at yung mga opinion sa mga social media po. At higit sa lahat, yung nga po, yung magkakaibang lifestyle. Kaya may mga tension, may mga conflict sa panahon naman ngayon. Noon, walang internet. Pero merong mga marites, merong pagsisinungalingan na personal na nangyayari harapan. Sa ngayon, madaling magkalat ng chismis, ng galit, o maling akala sa pamamagitan ng social media, mga messaging apps, no? At sa mga tinatawag nating mga lugar na kung saan pwedeng magkaroon ng mga private conversation. Kaya kung titignan natin dito yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Pablo, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, ang pagpapatawad at pag-ibig ay kinakailangan para manatiling buo ang mga malilit na grupo. Sa atin po, pwede natin makita na ito na kailangan pa rin natin ang tunay na ugnayan, intentional fellowship, hindi lang pagiging consumer ng every Sunday service without contribution, the contributor, consumer. So, sa madaling sabi po, ano ang mensahe dito ni Paul sa mga pinag-usapan natin? Sa verse 12, ang sabi niya, dahil kayo ay pinili ng Diyos, magbihis kayo ng awa, kabutihan, kagandahang loob, kababaan, ng kaamuan, at pagtitiis. Kasi nga po, si Paul ay gumamit ng metaphor ng pagbibihis, yung lumang old self at yung new self, no? Ito yung binanggit niya rito sa verse 12 ng chapter 3 ng Colossians. Kaya nga po, bago natin sabihin, we are the church, I love the church, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko patutunayan ang pagmamahal na iyon sa mga katabi ko sa loob ng simbahan? Paano ko pinatutunayan yung panguunawa, pagpapatawad sa mga taong kasama ko sa loob ng iglesia? Kasi nga po, ang buhay Kristiyano ay hindi lang tungkol sa aking relasyon kay Jesus, yung me and Jesus. Ito po ay tungkol sa us, tayong lahat, us in Jesus, no? Hindi lang me and Jesus. Kaya nga kapag po tayo ay nagpapatawad, forgiving each other, nagtuturo, equipping, counseling each other, at nagkakaisa, held together by love, ipinapakita po natin sa mundo kung sino talaga si Kristo sa ating mga buhay. Kung titignan po natin in John 13:35, ang sabi po roon, if you love each other, everyone will know that you are my disciples. Bakit? Kasi nga po, sa loob ng iglesia,
Christ is all and is in all. Ulitin ko, sa loob po ng church, Christ is all and is in all. Si Kristo ang lahat-lahat. At siya ay nasa ating lahat. Kaya nga po ang ating pangunahing identity, primary identity natin, ay hindi yung ating lahi, hindi yung ating estado sa lipunan o antas ng pinag-aralan, kundi si Kristo. Ayan po yung ating identity. At kung babasahin po natin yung Colossians chapter 3 verse 16, ang sabi po roon, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. So tanungin natin ang ating mga sarili. Reflection. Paano ko magagamit ang salita ng Diyos upang mapagtibayan at mapaalalahanan ang bawat kasama ko sa loob ng church ngayong week na ito ng may pagmamahal at humility? No? Paano ko magagamit ang Word of God upang maging matibay, ma-encourage, ma-remind ang aking mga kapatid sa loob ng iglesia this week ng may love and humility. So tandaan natin mga kapatid, it's not about our social status, education, our ethnicity, ang ating identity. It's all about Christ in us. That's why nga po, we need to live for each other together. Balikan natin yung mga each other na binanggit dito sa Colossians 3. Sabi sa verse 9, don't lie to each other. Don't be angry with each other. Sabi sa verse 3, but forgive each other. Verse 13. Verse 14, the most important part of your new life is to love each other. In verse 16, use all wisdom to teach and counsel each other. At yun nga sa together, na 3 beses inulit, sa 14, together with these things, love is what holds everything together in perfect unity. Verse 15, you were chosen to be together in one body. So nawa, mga kapatid, yun nga po, napakahalaga ng sulat na ito ni Paul. Hindi lang sa mga taga-Colosas, even na sa mga modern churches na talagang, of course, may mga tension, may mga conflict, pero balikan natin, ang bottom line, ang lahat ng ito ay kayang ma-resolve if we have Jesus sa ating mga puso na patuloy na tumatawid sa mga pagkakataon ng ating mga disagreement. So yun lang po yung gusto kong iparating sa inyo. At yun nga po, mamayang gabi meron po tayo ulit na tinatawag na virtual life group, at imbitado po ang bawat isa upang patuloy na maintindihan pa itong mga ating ginagawang morning devotion sharing sa mga gabi ng Thursday. Sa mapagpalang Huwebes po sa ating lahat, at tayo po ay manalangin. Muli aming Diyos, patuloy Panginoon na ang mga prinsipyo noon na kung papaano ni-remind ni Paul ang mga kapatid namin sa dako ng Colossus sa kanilang mga diversity toward unity, Panginoon. Makita namin even now ang mga bagay na ito, na kami ay nagkakaisa dahil kay Kristo, na kung saan isa yung aming pagpananampalataya at pagmamahal. Kaya dakilang Diyos, naritong mga anak mo na patuloy na lumalapit sa iyo, nagtitiwala,
na sa lahat, Panginoon, ng mga nangyayari sa mga bawat iglesia dahil sa aming mga pagkakaiba, Lord, huwag mong hayaan yung aming pagkakaisa, pagkakapareho ng aming mga relasyon sa iyo ay patuloy na ma-neglect, ma-ignore. But continually, O Lord, na remind mo kami na lahat ng mga bagay ay pwedeng magkaroon ng pagkakasundo, pagkakaisa, kung patuloy kami nagmamahalan. Ayun nga ang bilin mo sa John 13, na kami ay makikilala bilang mga alagad mo kung kami ay nagmamahalan. Kaya dakilang Diyos, huwag mong hayaan ang pagmamahalang ito ay matabunan, Panginoon, ng anumang mga bagay na makapagdudulot ng pagkawatak-watak, kundi ng pagkakaisa, upang nang sa ganon maraming mga tao ang patuloy na ma-encourage, ma-inspire to join your movement, aming Diyos. Maraming salamat sa umagang ito at patuloy, Panginoon, umaasa kami sa mga salita naming natanggap mula sa iyong banal na Biblia ay maging instrumento ng aming mga desisyon sa buong maghapong ito at sa lahat ng aming mga buhay, sa lahat ng oras, Panginoon, upang nang sa ganon ay makita sa amin, marinig at maramdaman si Kristo. Marami pong salamat, aming Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Maraming salamat, aming Diyos, dahil patuloy kang kumikilos at nagsasalita sa bawat buhay ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo upang magmahal ng aming kapwa. Maraming salamat, O Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapayapaan, sa iyong habag at awa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. So, yan po ang ating pagpapalang tinanggap ngayong umaga at patuloy, no, na mabuhay sa ating identity ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.